Isang makasaysayang revelasyon ng imaning sa bansa matapos mabuking ang umanay lihim na plano ni na Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Tanasmags upang manatili sa kapangyarihan at ilihis ang imbestigasyon sa kanilang mga katiwalian. Dahil sa matibay na ebidensya at patotoo mula sa mga whistleblower, inilabas na ng korte ang warrant of arrest laban sa mag-asawa. Ayon sa mga ulat, desperado mano ang kampo ng Pangulo na pigilan ang kanilang pag-aresto. Ngunit maring iginiit ng mga otoridad na walang sino man ang makakatakas sa batas. Sa gitna ng kaguluhan, libo-libong mamamayan ang naglunsa ng isang kudita laban sa administrasyon bilang pagsuporta sa panawagang pagpapatalsik sa mga diktador. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, nagtipon-tipon ang mga tao sa lansangan upang ipahayag ang kanilang galit at panawagan para sa tunay na hustisya. May mga ulat din na sagupaan sa pagitan ng mga rayilista at pwersa ng gobyerno habang patuloy ang panawagan na bumaba sa pwesto si Kuting Jr. Samantala, ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang nagbitiw na ng kanilang pwesto matapos madawit sa iskandalo. Habang umiinit ang sitwasyon, nakatutok ang buong bansa sa susunod na hakbang ng korte at ng mga otoridad upang tiyakin ang pananagutan sa mga nagkasala. Tuloy ang tanong ng publiko, matutuloy ba ang pagkakakulong ni Kuting at Liza Tanasmags o may huling hakbang pa silang gagawin upang takasan ng hustisya? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga salap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kay Pangulong ay kay Inday, kay future president, claim na natin Sara Duterte, Senator Bato, Senator Bongo. Okay, continue. As according to this information, mga kababayan, serve as their workplace. The hotel reserved several presidential suites. Okay. Baka wag kayo pumunta nakahubad dito, makikita yung hubad yung katawan. Hindi ko alam, may salamin pala dito. Makakita yung lindog mo. Para anyway. Okay lang, sexy ka naman. Carry boom boom na yon. Okay. Nakakaloka. Bigla ko nakita may salamin pala. Anyway, at least makita nila sexy yung mga friends ko. Okay. Oh my God. Natawa naman ako bigla. Baka i-review mo yung picture. Ay, yung video. Okay, sabi dito, presidential suite, sunset rooms, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Ito yung mga ICC. Kaya tama si President Trump, itong mga illegitimate, okay, international officials. Ayan, international ICC, International Court officials. Nakikita mo to kasi the fact na binibigyan sila ng 5 to 6 securities, patago silang pumapasok sa ating bayan sa pakikipagsabwatan ng mga bangag ni Romualdez, ni Zaldico, according to this, ito ay planado ng bangag na administrasyon. Ibig sabihin, they're not legitimate body. Yung ICC. Why? Kasi kailangan transparent ka. Bakit ka nagba-backdoor? Dapat i-announce mo sa bansang pinapasukan mo na, hey, nandito kami. Diba? Ganito, magkukondak kami ng investigation, which is hindi na nga po tayo member. So definitely, they don't have the right to be in our country, makipagsabuatan sa mga bangag na ito. Diba? So kaya nga, thank you, Lolo Trump. Alright? When the members are free, kung nituloy ko lang yung ating binabasa dito, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. Sana yung mga Filipino escorts, mag-text message kayo sa akin o mag-email kayo. Pakita niyo yung mga hunghang na ito. And their expenses are all charged to these escorts. I even heard, kita mo yung mga mga dito na mga bangag, mga kasama nila sa trabaho, mga government official ito, na hindi nasisikmura yung nawu-witness nila kay bangag at kay Tambalusbos. Kasi sabi ng ating informer, I even heard that ICC members, na chika niya, urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez Villa. O baka nagbangag
siguro dahil nagsingot, baka hindi natin alam, nagsingot ng pulburon o na-overdose sa pinagbabawal na, pulbura. But anyway, sabi to which caused neighbors complaints. O sa mga neighbors nga pala ni Tambaloslos, baka pwede naman po kayo mag-email. Andyan yung email natin sa baba. Baka may CCTV kayo, pwede nyo i-forward sa akin para ipakita natin sa ating mga palangga, taong bayan, if you really love our country. Continue. House Speaker Romualdez calls these members VIPs. Tinatawag daw ni Tambaloslos na VIP itong mga ICC official na to. Ang sabi dito, they have very strict rules on using digital devices there. Sabi niyan. Okay. Ito, message ko pala to sa kanya. Kasi nga, sabi ko, can you send me photos and videos? Kasi nasa area siya nung time na yun, yung nagbe-message sa akin. Ang sabi niya, sabi niya, they have strict rules on using digital devices there. Sabi niya, and it's impossible to take photos or videos. Pero for sure, may CCTV ang hotel na yan, but control nila, kausapin na lang natin yung operator ng CCTV. Sir, ma'am, baka naman pwede nyo ipuslit ang CCTV, isend nyo sa akin at mag-hire kami ng billboard, what's that? Billboard, digital billboard, di ba? Para ipakita natin yung mga kahiyupan nito, mga bangag na ito. Okay, to continue. Sabi ng sa ating informer, but I know they frequently have meetings at Maidas Hotel 3 days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is secretly arranging operations with ICC through our country. Though our country didn't join ICC, and BBM recent also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Okay? So, alam naman natin yung sinabi ni Bangag ay labas lang sa ilong yon. Kunwari lang hinayupak na yon. But part siya ng ICC mafia. Okay? At sabi pa dito, ST or Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. Alam mo, itong expose, itong information coming from Putingas, November ito of 2024 last year. Pero nung November, napaka-significance naman nung may significance talaga yung November na buwan. Kasi November of 2023, sinabi ko rin sa inyo about this na Target Duterte, vloggers, Pastor Kibuloy, SMNI, papapasara nila and everything, papagurgur yung mga social media platforms natin, which is nangyayari ngayon. So ngayon, eto, si Trillanes, noon pa napangalanan na yun sa ibang informante natin na makikipagsabuatan sa ICC. So ngayon, malinaw, balik tayo sa ating issue, malinaw po talaga na si Bangag, yung mga hayop na si Bangag, si Tambaloslos, lahat yung mga yan, kung kaya nila makipagsabuatan sa mga international mafia o kung ano pa man, para nila ma-control ang ating bayan, para burahin o gorgorin yung mga Duterte sa langarangan ng politika, gagawin nila. Kasi gusto nga nila, di ba, pagdating ng 2028, si Tambaloslos maging presidente, din 2024, si Charis na bangag-bangag din. Yun yung gusto nila na pagharian muli ang Pilipinas para makamkam at maubos lahat ng dugo nyo. I hope yung mga polis, I hope yung mga AFP, ewan ko sa inyo. Baka tulog pa yung mga pototoy nyo, di ba? Gising na kayo. Dahil kung hindi, tutuliin ko kayo. Anyway, mga palangga, nakakaano lang. Nakakatuwa din kasi nakikita natin kung gaano kabugo itong mga ito. So ngayon, yung pag gusto nilang pag-impeach o pag-remove, na-impeach na removal kay Inday Sara, again, yung mga signatures ay i-verify pa yun kung legitimate signatures pa yun. Pero napag-alaman natin, allegedly, may binigay sa atin na list, actually, AX allocation, na, dali lang na ni-request ng mga pumirma dyan sa impeachment ni Inday Sara. Can you freaking believe it? Kaya dapat lang
nag-file ang sila Congressman Ungab na imbestigahan itong mga buwakan ng inang pumirma na 250 na ba sila ngayon? Ito po yun ng mga kababayan, binigay sa atin ng puting ahas from Congress ito. Okay, papakita ko lang ito ay mga listahan. Kaya nga allegedly, ito yung mga mga pera niya. Ayan, tingnan mo, yan, pinakita sa atin. Sino-sino yung mga nakalista dito? Oh, tingnan na. Ang nakasulat dito, AKAP, okay, AKAP, project, budget, date requested, date approved. Okay? Few days. Kailan ba? Anong date na ba ngayon? Birthday pala ni ngayon, ni Bel nga sa February 8. So 2 days. 2 days lang yun, di ba? 2 days ago, di ba, nag-excite yung mga buwakan ng ina doon dahil nga nakakalap sila ng maraming perma or more than 1/3 na nare-require, di ba, ng batas, ng konstitusyon para ma-impeach ang isang impeachable officer like Inday Sara. Kaya kung napapansin ninyo, yung mga ibang kongresista doon, may mga lumabas na video, I think from District 2 ng Caloocan, I forgot her name, na-scan ko lang kahapon, na sinasabi niya sa kanya mga constituents, the reason why na kailangan nilang pumirma dito sa pag-impeach kay Inday Sara para hindi sila mawalan ng budget sa kanilang distrito. So meaning, hindi sila pumirma. Ang sabi nga nung anong pangalan nun? Mga 240 na daw, sabi ni Rafael Ansiaga, yung pumirma. Can you comment kung anong pangalan ng Caloocan House of Representative? Sinasabi niya mismo sa kanyang constituent man. Hi, Remy, how are you? Ang tagal mo. Magkape na tayo. Ayan, tumaligo ka na. Anyway, so, ginawa niya yung pagpirma kasi ayaw niya mawala ng budget. Tanga ka na lang na Pilipino kung hindi mo maisip na ito ay politically motivated or pera-pera motivated. Kasi sabi niya hindi naman daw siya magdedesisyon on her own. Mali siya doon. Sabi ni Palangga, Mitch Kahayan. Okay, yan. Ikaw, Mitch Kahayan, di ba? Ngayon pa lang, buhay ka pa, sinusunog na kaluluwa mo. Di ba? Tumakbo ka o na-elect ka ba? I don't know kung ikaw ba ay House party list rep. I don't know. I don't know you kasi yung mga demonyo hindi na dapat tatandaan yung dapat din tandaan ng pangalan del demonyo. So ang ibig ko sabihin, hindi pwede yung government official, hindi pa pwedeng sasabihin mo hindi kasi ako nagdedesisyon, kailangan ganito, ganyan. Hindi mo deserve na mamuno sa isang, kahit ikaw ay barangay captain o sa isang liga ng barangay na wala kang sariling utak, na kayang impluwensyahan ang utak mo na katulad ni Bangag na naging, kita mo, 45 to. Di ba? Yan pala yung 45. Tatama to sa'yo. Tangin tayo. So anyway, na-impluwensyahan yung Bangag. Na-impluwensyahan ka kasi bangag ka. Di ba? Katulad ni Bangag Jr. nga, na hindi siya nakakapag-desisyon ng tama. Okay? Dahil ang nagdedesisyon sa kanya, yung asawa niyang bangag din, na addictus, na kidnapper, smuggler. Okay? Ayan, libelous yung mga pinagsasabi kung hindi totoo eh. Wala pa sila, di ba? Kinakasuhan. Bring it on. Natanginan nyo. Anyway, mga kababayan, okay? So yun nga, yung Mitch Kahayon. O kaya, sabi ni Brent, baka naman Mitch, Kalahon. May mga ilong ba dito? Alam niyo ba yung kalahon? Damo kala. Basi yung giti, damo ginakala sa kakakalinti niya. Anyway. Anong kailangan mo? Nyeta. May gumagapang. Hoy, nakikita ka yata. Teka, wait, tingnan ko. Bakit siya? Oh my God. Anyway, sorry Balangga. I made my friends na mga makukulit. Alright, so ito na ang listahan. Okay, AKAP ID. May mga ID pala ito, mga hinayupak na to. Okay, ito yung sinan sa atin. Pakita natin mga pangalan ng congressista. Ayan. Are you familiar with that? Kasi ako, di ako familiar sa mga ganyang klaseng dokumento. Alright, tingnan natin. Pakita natin sa inyo. Ito, sinundan to sa atin. So kaya dapat talaga imbestigahan ito.
Alright, so ito yung kanilang mga, ito agency, dumaan sa DPWH, okay? Ito ang kanilang, nirelease pala, ang kanilang mga budget noong February 3. I mean, date approved. Date approved. Tingnan na to sa listahan na pinapakita natin. Thank you, madam, yung nag-send sa atin mula sa Congress. Sana po wag kayong magurgur para marami pa kayo may-send sa atin. Tulad nito, ID number 24522, honorable, o tangin namang honorable, dishonorable, kawatan. Dapat ganun na mga title na mga yan. O, sabi dito, Alan Ecleo, agency, DSWD, project, AKAP. Okay, ang binigay o na-approve pala na budget para sa kanya, 20 million. February 3, 2025 para sa kanyang distrito. Kaya, you know, bago pa nila nakulimbat yung perma ng 240 now, ay naaprubahan sila, you know, na-approve lahat. Saan ka makakakita? Lahat ng halos lahat ang approved date is February 3. Mga kababayan, pinapakita ko lang to sa inyo para naman magising kayo. Punyemas. Oh, na-approve February 3, 2025. Okay? Date approved. Alright. Date requested. Pag-request ng February 3, approve agad. Ganon sila kabilis. Mag-approve sa pera ng bayan. Mga putang yung taga-buwaka ng Jeremy's na to. Oh, endorsed, allocation type. Ayan, regular. Ano ibig sabihin nito? Chief of Staff. Okay. So, i-release siguro sa Chief of Staff to. Tama ba? May ano ba tayo dito? May government employee or official na nakikinig. Sabi ni Manuel Munya, Eric Sylvester, wag iboto. Ishot siya inodoro, mga kababayan. That's correct. So, ito, nakalagay yung kanilang mga Chief of Staff. Allocation type, Chief of Staff. Siguro, dito ibibigay yung pera. Ayan, no? Malay ko ba dyan sa mga pangalan? Hindi ko nga kilala yung mga jutang genimes na mga yan. Okay? So, sa dokumentong ito na pinapakita sa atin, ayon sa ating informante, okay, sa dami ng mga pangalan dito na mga nakatanggap, Baskog, okay? Ang pangalan, mga congressman, Ecleo, okay? Alfelito M. Baskog, ito, Amparo Zamora, Antonio Calixto. Titignan natin yung mga prominent na nakilala natin ng mga demonyo na nakikita natin dyan lagi. Alright? Ito. Si ayan, Juan Fidel Felipe Nograles, Juan Carlos Arjo Ataide. Ayan, tumanggap din pala yan. Akala ko mayaman yan. Yung Ataide, di ba? Akala mayayaman yung mga yan. Mayaman saan kaya itong mga to? Sino pa itong mga to? Na mga tumanggap ng 20 million, 25 million. Si Dong Gonzales, ayan. Si Duc Frasco, ayan, mga traidor yan. Tinraidor talaga ang mga Duterte, yung mga hayop na yan, mga manggagamit. Sino pa? Of course, nandito ang allocation kay 25 million ang binigay kay Sandro Marcos sa kanyang distrito, District 1 sa Ilocos Norte, pero hindi naman nakakarating at mahirap pa rin ang District 1 dyan sa Ilocos. Kawawa naman kayo mga palangga. Sana kumilos protesta na kayo. Si Luistro, sino pa to? Kunghon, si Kunghon, yung nayupak na ito, okay? Etong si sino pa yung mga pangalan? Matibag, Dalipe, Swansing, ayan. Yung mag-amang Swansing na yan, Chikimbo, alright. Anyway, mga kababayan, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang sabi ni Sapphire, sino to? Ataide pumirma yan, mga kajaming ni Charis yan sa Pulburon. Sabi ni Litchen, talaga ba? Tangay na Pulburon capital na Pilipinas. Ano, kawawa naman tayo. Sa Ilocos, 2 singsong anak ni Chavit. Okay, ang pumirma. Hindi natin basahin, ang dami nila, 240. Pero ano lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Mga kababayan, kawawa kayo.
Kasi, bakit idadaan pa sa mga buwakan ng inang kongresistang ito ang pera ng bayan para sa mga ayuda na yan? Eh di buwagin na lang natin ang Department of Social Welfare and Development. Yan ang merong mandato para magbigay ng ayuda sa taong bayan. Although nandyan din ang pinsan ni Bangag na si Monina what do you call it? Romualdez na from America, according to her, okay na yung buhay nila, nakausap ko yung putang inang yan. Tapos nung nanalo si Bangag, umuwi dyan. Kung mabuti na ang buhay mo sa Amerika at umuwi ka ng Pilipinas at pinalit mo yung sweldo mo from $6,000 kunyari or $10,000 a month, tapos ipinalit mo sa 100,000, hindi, I doubt it na na kaya ka umuwi kasi gusto mo magtulong sa bayan. That's BS. Maraming mga pinauwi ni Bangag, katulad ni yung pinalitan, sino yun? Si Pidea Lazo, di ba? Green card holder na sa Hawaii. Umuwi, hindi yan para magsilbi sa bayan. Yung mga buwakan ng inang yan, yung mga maganda na buhay sa Amerika, umuwi, pinauwi ni Bangag para magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan niya mga yan. So ang ibig ko sabihin, lahat ng mga kamag-anak ni Bangag na kaya niyang manipulahin at para utusan na magnakaw yung mga putang inang ito sa kaban ng bayan, umuuwi para nga nakawin ang pera ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan nyo nang magkilos protesta. But don't worry, huwag kayong malungkot sa ginawa nila kay Inday Sara at sa ginawa nila sa Pilipino. Kasi sa bawat perang binigay sa mga jutang ginimis na ito, imagine, no? Compute nyo nga to. Basahin ko lang sandali ulit. Okay? Pero mo in-approve mga kababayan. Dali. According to our source from the Congress, date requested February 3, approve agad. On the same day. Approve agad. Ganun na lang nila ipamigay ang pera ninyo. 20 million, 20 million, 20 million. May 25 million. Okay? Ano yung pinakamataas dito? Yung kay Sandro, 25 million. Ito, yung kay, tingnan natin kung hindi nakakuha ng 25 million. Yung si Arnan Panaligan, 25 million. Dong Gonzales, 25 million. Ayan. O, ang dami palang 25 million ang natanggap. Okay? Anyway, nakakarimarim, nakakapagod, para sa inyo dyan sa Pilipinas na nabubuhay kayo day by day, day to day, sa halagang 700 pesos, yung mga obrerong mga palangga ko, 800, 1,000 a day. Itong mga inayupak na to, the same day, with the influence of Bangag administration, para tanggalin si Inday Sara, na ito ay binoto ng taong bayan, bibigyan lang itong mga ito ng 20 million, 25 million on the same day, samantalang kayo hirap na hirap kayo. OFW. Lahat kayo mga palangga sa Pilipinas. Whether you're OFW, teacher, nurses, common Filipinos. Kayo talaga ang kawawa. Boom, shakalakala. Gusto ko to. Hi, boom, shakalakala. Okay? Hindi natutulog ang Diyos Ama. That's true, mga palangga. I think today, by the way, mga kababayan, mayroong pagtitipon. Okay, tignan natin. Ay, mayroong protesta. Okay? Ang grupo yata ni Kong Dante Marcoleta. Okay, nananawagan siya ng asan yun? Okay. Parang meron siyang tignan natin. Okay, tignan natin ito na. Alright. Okay, meron ba? At wala yan. Okay, okay, here. So, merong Solidarity Rally, Feb 9, 12 p.m. Ano pa date na yun? Sa Pilipinas? 9 na ba ngayon? 8 pa lang pala ngayon. Okay. Feb 9, 2025, 12 p.m. to 1 p.m. motorcade assembly sa Quezon City Circle. Okay, 1 p.m. to 4 p.m. naman, start of motorcade from Quezon City Circle to Commonwealth Avenue in front of Sandigan Bayan and Commission on Audit. Ito ay Solidarity Rally ni Kong Rodante Marcoleta
na yan, isa yan sa mga company ni Inday Sara. I think may marami pang mga pagtitipon. But recently, kahapon, sa press ko ni Inday Sara, sinasabi niya na hindi niya ini-encourage yung mga tao na magwelga o mag-rally sa kalsada dahil nga sa kahirapan ng buhay. Pero natin sabihin na strategy, di ba? Parang reverse psychology. Pwedeng ganon. At, pero nakikita ko naman yung intensyon ni Inday talaga na concerned siya dito sa pagdorobo. Pandorobo ng lobo. Natawa ako. Gusto mo may kwento yung pandorobo ng lobo? Ay, hindi ko wala pwede kwento ngayon yun. Some other time. Natatawa yung dalawa doon. Meron naman akong ginawa. Yan mga mandorobo, hindi yan umuubra sa lola niyo. Happy birthday. Nang dahil sa lobo, okay, nadorobo ang mandorobo. Si Maharlika lang ang pwedeng gumawa niyan. Anyway, ay nako. Shout out sa aking kaibigan. Alright. Okay. 215 gagong kongresista versus 32 million voters of VP Sara. Sabi ni Gen Z Voice. Sabi ni Lucille Leo, how do you pronounce that, Palangga? Langga, nag-PM ako sa'yo. Saan ka nag-PM, Palangga? Mag-email ka sa akin ngayon. Nandyan yung email ko. Ayan. Mga malalim ang pag-iisip at nalita ni VP Sara, sabi ni Pablito Orozca. Watching here in Hong Kong, sabi ni Danila Bunag. Sa Davao City, Davao bukas February na indignation rally candle lighting sa Ross Street. Sabi ni She Pops Bentulan, ang arte. I am Gladys. May nakaabang na criminal case kay Tamba, Soltico, and the Dima Lipi o the Lipi, hindi ba? Okay, the Lipi ba o Dima Lipi? I don't know. Sa Monday, malapit na siyang makulong, filed by Citizen Crime. Yeah, I mean, yung ating naman mga kakampi mga abogado, alam naman nila ang gawin nila. But ganun pa man, yung ating mga vloggers, okay, na sina-shutdown ng aming mga Facebook page. Si Crizette, Loretta Chu, wala pa siya bagong page. Meron yatang gumawa sa kanya na peke-peke. Huwag niyo ipalo yan. Wala pa siyang bagong page kasi ina-appeal pa niya yung old page niya. Si MJ, Kiambao Reyes, may bagong page. Si Nierko, at marami pang iba. Kaya, ako ang dami kong page, di ba? I have 3 pages right now. 4 nga eh. Political, Witch Boy, meron akong Boljakera, Maharlika Network, Maharlika Travel and News. Kasi kung ang pusa may 9 na buhay, si Maharlika mayroon 6 trillion na buhay. Kaya pag nagurgur yung isa, lipat kayo. Nagurgur, lipat kayo. Kasi gusto tayong kitilin eh. Di ba? Parang gremlins din ako, dumadami ako. The more na sinisikil tayo, the more na nagwawala yung ating boses. Right? Okay. Sabi ni RJYC Vlog, ayan, kakasuhan si Tamba at Zaldico. Yes, let's do that. Okay? Kailangan bantayan ng eleksyon, baka dayain tayo ng mga zatanas. Kaya nilang magbayad, sabi ni Mary Ostolano. Yes, kaya nga 'di ba? Kung meron pong impeachable na grounds or offense na ginawa ang isang impeachable officer, yung buwaka ng inang singhoters na si Bangag, na favorite thing to do niya ay pagsingot o paglaklak ng pulburon, di ba? Kidnapping ulit, smuggling, pandaraya sa eleksyon dahil noong 2022 election, sumulat at nagbigay ng sworn statement, affidavit si Atty. Glenn Chong, na sinasabi na si Lisa Tanas at ang mga bangag ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para magkaroon ng 31 million na boto si Bangag para maidikit yung numbers of votes kay Inday Sara. Di ba? Pero ayaw yan imbestigahan ng mga jutang ginimis na House of Representatives. At dahil dyan, sabi ni Virgilio de los Reyes Palangga, magugurgur na si Kuting. Malay mo, di ba? Sa February 15, after niyang sumingot ng polboron during the araw ng mga puso, araw ng mga pusong itim, magurgur yun. We don't know. Hi, then Scorpion, how are you? People power na, sabi ni Juan Carlos.
Pumirma si Swansing, sabi ni model Mabitazan. Okay. Abo na mata ni Inday. Okay. Ipalabas na. Okay, ang video, sabi ni Maria Calabrea. Alam nyo kasi, sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!